But Duterte, hindi niya inisip yun. Nung in-appoint niya ako as part of his team, hindi niya inisip na bilawan ako o no, di ba? Pero ang inisip niya, ano yung pwede kong may hambal? Ano yung pwede kong may tulong? Pangalawa, pwede naman natin makita yung track record ni Ma'am Inday sa Davao City. Davao City, before she stepped in, ang laki ng deficit. Pero within her term, natapos niya na walang zero utang, no? Zero debt ang Davao City. And then, pangatlo, yung issue ng confidential fund, I think paulit-ulit lang yan. No? Meron naman COA, no? Kaibigan ko rin si Heidi, no? Ang Ma'am Heidi yun sa COA dati. Nakikita ko yung mga post niya. Pero hindi niya dinidiscuss yung legality. No? Hindi dinidiscuss yung opinions ng mga auditors. So, we respect them. But, ano ba, may kaso bang nakafile sa ombudsman? May kaso bang nakafile na yung na-allege na sa kanya? Kasi kung meron, pwede natin pausapan. Pero kung wala, bakit hindi natin tingnan yung trillions of pesos, no? Flood control, and all other corruptions, no? Why do we turn a blind eye on this, no? At one time, nasusulat din po ako sa lobbyist, ang sinasabi ko yung selective outrage, no? May mga kasamaan tayo ko, may mga kasamaan ako, mga kaibigan ko, hindi ko maintindihan. Bakit they turn a blind eye doon sa nakikita natin? Yung mga nangyayari ngayon sa barn. Ako, I'm more concerned because I'm from barn. Nandun yung pamilya ko, nandun yung my whole family, no? So ano ang magiging kinabukasan natin na kung saan mismo ang MILF na yan ay watak-watak, nag-aaway. Sino may kagagawa niyan? So yun yung gusto natin ipabot sa lahat na yung issue na bakit lagi sila nagpro-propaganda na iniiwas yung issue. Yung sa kaliwa naman, alam naman natin, no? Dahil doon sa ELCAC, talagang in Mindanao, zero insurgents, ano? And because of the programs of President Duterte and her daughter, no? Vice President Inday Sara. So, huwag tayong magpadala doon sa mga kasinungalingan. Huwag tayong magpadala doon sa mga black propaganda na the way we do that, the way we focus on that, tumataas yung inflation, tumataas yung unemployment. No? Ang worst pa dito is yung morality, no? The moral compass of our country. How can you have a president na mismong kapatid niya nagsasabi na addict? No? Hindi ko ma-comprehend. No? Yung mga kaibigan ko mga bishops, mga kaibigan ko mga nasa simbahan, why do they focus on si Inday Sara, wala naman siyang issue ng LGK. When she was a mayor, wala. Kung may ginagawa sila, she's very willing to solve the problem on drugs in a peaceful and more rehabilitation po. Yung kanyang programa para doon. Thank you. Question. Thank you. Next po, Jeremy. Jeremy. Okay, sige. Sino mo? Basic na yan. Ikaw, sige. Sino po? Sino po magandang sir, Ay, lapit lang yung mayroon. ano po, kababayan TX sa YouTube and sa iba't ibang platform ng social media. Mga sir, ang tanong ko lang, ano po yung magiging contingency plan po natin kung sakaling maulit na naman yung September 21 na kaguluhan? Kasi yung nangyari po ay pinaratan noon sa grupo natin yung gulo na ginawa po nila. And yung pangalawa po, hanggang kailan po magrarally yung Save the Philippines Coalition dahil si Claire Castro ay nag-announce na po na hindi bababa sa pwesto si Bongbong Marcos. Yun na po. Okay. Maraming salamat. No? Tama po yung tanong nyo sapagkat noong September 21, nakita natin yung kaguluhan. Maliwanag naman na hindi kami kasama rin sa grupo kung saan nanggaling yung mga nanggulo.
kami po ay nasa Liwasang Bonifacio. At nag-marcha kami from Liwasan. Nakarating lang kami ng not Mindiola. Recto, Corner, Moraita. Sapagkat nakabarikado ng mga polis doon eh. Actually kami ang ginugulo eh. Kaya nga, sa hanay namin, lalo sa mga manggagawa, iniisip namin, no, para hindi maulit yun, may martial kami mga sarili. At napatunayan namin nung September 21 po yan. Kaya dito sa darating na November 30, sa linggo, sisiguraduhin namin na yung hangin namin hindi mapapasukan ng mga manggugulo. Sapagkat yan, may mga kumakalat sa social media na guguluhin daw. At organized po yun namin, organized labor. At sigurado kami na kung meron ng gulo, hindi po manggagaling sa hanay ng grupo ng coalition. Lalong-lalo sa hanay ng mga manggagawa. Question. Yung question na lang yung pangalawa. Yung pangalawa, well, alam naman po natin na may mga tao na kapit-tuko, di ba? May mga tao na walang hiya. May mga tao na talagang walang konsensya. So, ang pwede na lang natin gawin is we have to be consistent. November 30 might not be the day. So, continue. We will continue this until the entire Filipino people, no? Kasi isa lang naman siya eh. Tayo, ilang milyon tayo. We decide that he is ours. Umalis ka na dyan. We will not stop until that day comes. Good morning po. Para po kay Sir. Katanungan ko lang po, Sir, ano po yung masasabi natin sa ever po sa inyo pwede mo sagutin? Na instead, automatic na sa batas naman po natin na if ever na bumaba ang Presidente, matik po yung Vice President ang upo. Ano po yung masasabi natin na pinapakalat po nila ngayon na kukuha sila ng caretaker para mahawakan ng Pilipinas at yung silang mundo? Ano po yung masasabi niyo? Well, may konting alaman din ako sa law. No? At one point in my life, I studied law. Hindi lang ako kumasa ng bar. Pero it's another life. Yun nga, wala sa batas yun eh. Di ba? Parang ano ang magiging mandate niya? Sino yung mga tao magde-decide na siya ang magiging caretaker? Ano ang mandato nila na gagawin nila yun? Diba? So meron na tayong 1987 Constitution. Bakit baguhin pa natin? Bakit pa tayo gagawa ng panibagong solusyon? Meron naman solusyon dyan na nanggaling kay Cory Aquino. No? Kung totoong dilawan ka, yan 1987 Constitution ay produkto ni Cory Aquino yan. Bakit hindi mo respeto? Alam niyo, isinusubo tayo doon sa maraming grupo, Dilawan, Makabayan, doon sa Resign All. Parang hindi, ayaw sundin yung saligang batas. Kasi pag hindi natin sinunod yung saligang batas, ano mangyayari sa atin? Mas magulo. Ayaw natin ang kudita. Di ba? Ang sa atin, sundin natin kung ano ang nakatakda sa saligang batas. Nagkataon lang si Vicky Sara, yung Vice President, na ayaw nila iupo. Di ba? So, susunod tayo sa saligang batas. At kung hindi talaga magbibigil si BBM, tuloy-tuloy naman ito pagkilos na gagawin ng hanay ng mga manggagawa at itong Save the Philippines Coalition. Yun lang po. Okay. Follow-up po. May follow-up question lang po ako. Ano pong, para po sa inyo, ano po yung dahilan bakit ayaw nila kay VP Sara? Kasi pinagdidikinan nila talaga na pag bumaba si PBBM, ibang ipaupo nila na automatic naman dapat talaga si VP Sara. Napaka-ano po eh, parang napaka-obvious po, opinion lang po. Maraming salamat. Alright. Salamat. No? Actually, malalim ho yung rason kung bakit ayaw nila kay VP Sara. Hindi lang yun po yan. Kung makikita natin, di ba, sa panahon ni PRD, di ba, nakita nila yung
style ng governance eh. And Sara is Duterte. Una-una, sino ba ang umaayaw sa mga Duterte? Number one yung mga oligarko eh. Paliwanag po yan. Diba? Yan ang number one ang umaayaw sa mga Duterte. Sapagkat human nature naman yan eh. Diba? Status quo gusto nila yung ganitong lipunan na walang bumabangga sa mga oligarko na sila may control ng Pilipinas. Politically, economically. Di po ba? Okay. Ngayon, pangalawa, may ibang sektor pa. Diba? Huwag sana ma-open yung kung may ministry media nito. Diba? Medyo karamihan naman din ay ayaw sa Duterte. Bakit ka mo? Sapagkat sa panahon ni Duterte, di ba, hindi siya sumasang-ayon doon sa kalakaran. Diba? Sapagkat alam naman natin na kahit na yung mainstream media natin ay hawak din ng mga oligarch. Diba? Okay. Pangatlo, bakit ayaw? Itong mga ibang nagrarally, itong mga dilawan at saka hilaw na dilawan, ayaw nila sapagkat pag nakaupo si Sara, baka wala na silang pagkakataon na makabalik sa pwesto sapagkat alam nila yung style of governance ng mga Duterte na gusto ng mga mamamayang Pilipino. So, iyan ang kinakatakot nila eh. Kung makikita ninyo, resign all. Diba? Corruption daw. Pero ayaw mo ituro kung sino yung corrupt. Diba? Nakapokus sila doon sa maliit na sinasabi nila 125 million sa confidence na kinurap doon ni BP Sara. Samantalang maliwanag naman may findings na ang kuha. Walang corruption po niya. Diba? Gawa-gawa lang po yung mga bayaran doon sa Kongreso. Diba? Pinagtulong-tulungan. At makas lang nila, hindi sila nag-gumpay. Okay. So, malalim po yan. Malalim po yan. Diba? Kaya itong mga iba-ibang mga nagrarally, diba? Hanggat maaari ayaw na lang mag-resign si BBM. Sapagkat umaasa pa sila na baka sakali pagdating ng 2028 election, diba? Magkaisa sila, common enemy nila si Sara, pagtulong-tulungan at matalo sa eleksyon. Pero ang katotohanan, habang tumatagal at na-expose itong grabing korupsyon sa gobyerno, lalong lumalakas si Duterte. Sapagkat hindi po nangyari sa panahon ng pamumuno ng mga Duterte yan. Kinakasangka pala nila yung human rights violation. Si BP Sara, hindi naman siya involved dyan. Pangalawa, hindi naman totoo po yung murder si PRRD. Di ba?